Ikalabing-pitong kabanata. Nangaral si Pablo sa Tesalonica. Dumaan sila sa Amphipolis at sa Apolonia hanggang sa nakarating sila sa Tesalonica. May sambahan ng mga Hudyo roon. At ayon sa nakagawian ni Pablo, pumasok siya doon sa sambahan. At sa loob ng 3 araw ng pamamahinga, nakipagdiskusyon siya sa mga tao roon. Ginamit niya ang kasulatan para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangang magtiis at muling mabuhay. Sinabi ni Pablo, "Itong Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo." Ang iba sa kanila ay naniwala at sumama kina Pablo at Silas. Marami ring mga Griego na sumasamba sa Diyos at mga kilalang babae ang sumama sa kanila. Pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas. Kaya tinipon nila ang mga basagulerong tambay sa kanto. At nang marami na silang natipon, nagsimula silang manggulo sa buong lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa paghahanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao. Pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya. Kinalagkad nila ang mga ito papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumigaw sila. "Ang mga taong ito ay nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo. At ngayon narito na sila sa ating lungsod." Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador dahil sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Nang marinig iyon ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiyansa muna sila. Sina Pablo at Silas sa Berea. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Pero nang marinig ng mga Hudyo sa Tesalonica na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsulan ng mga tao na manggulo. Kaya inihatid ng mga mananampalataya si Pablo sa tabing dagat, pero sina Silas at Timoteo ay nagpaiwan sa Berea. Ang mga taong naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. Pagkatapos, bumalik sila sa Berea na dala ang bilin ni Pablo na pasunurin sa kanya sa Athens sina Silas at Timoteo. Nangaral si Pablo sa Athens. Habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming Diyos-Diyosan doon at lubos niyang ikinabahala ito. Kaya pumasok siya sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila at sa mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Araw-araw pumupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sino mang makatagpo niya roon. 2 grupo ng mga tagapagturo ang nakipagtalo kay Pablo. Ang isa ay tinatawag na mga Epikuryo at ang isa naman ay mga Estoiko. Sinabi ng ilan sa kanila, "Ano kaya ang idinadaldal ng mayabang na iyan?" Ang sabi naman ng iba, "Iba yatang Diyos ang ipinangangaral niya." Ganoon ang sinabi nila dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Isinama nila si Pablo sa pinagtitipunan ng mga namumuno sa bayan na tinatawag na Areopagus. Sinabi nila sa kanya, "Gusto naming malaman ang bagong aral na itinuturo mo. Bago kasi sa aming pandinig ang mga sinasabi mo kaya gusto naming malaman kung ano iyan." Sinabi nila ito dahil ang mga taga-Athens at mga dayuhang naninirahan doon ay mahilig magdiskusyon tungkol sa mga bagong aral. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, "Mga taga-Athens, nakita kong napakarelihiyoso ninyo. Sapagkat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito, para sa hindi nakikilalang Diyos. Itong Diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo kilala, ay ang Diyos na aking ipinangangaral sa inyo. Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao, dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Mula sa isang tao nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa'y itinakdanan niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos. Katulad din ang sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto, pilak, o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao.
Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinagtawanan siya ng ilan. Pero sinabi naman ng iba, "Bumalik ka uli rito, dahil gusto pa naming makinig tungkol sa mga bagay na ito." Pagkatapos umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan. May ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Ang isa sa kanila ay si Dionysius na miyembro ng Areopagus, at ang babaeng si Damaris, at may iba pa.